napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, himayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Tirahin mo na, Jay. Okay na. Tirahin na nga natin. Si Sir Spencer talaga masyadong nagmamadali, no? Parang nakakatakot naman po yung good luck sa'yo, inyo, ma'am. Sir or ma'am, parang nakakatakot naman po yung pagka-good luck nyo sa akin. Ano po ba? Nakaspan na po ba ako ni Ninyo Barsaga at ni Maring Jarrett? Okay, simulan na natin to. Lea, paano na bisto ng mga pulis itong mga scammer? Magandang tanghali sa iyo, Aga. Nagpasaklolo sa Criminal Investigation and Detection Group ang complainant na hinihinga ng pera ng mga suspect. Kaya naman, nahuli si alias Isko at dalawang kasama nitong sina alias Joselito at isang marine na si alias Herman sa entrapment operation sa Blue Bay Walk Metropolitan Parks Building, Diosdado, Macapagal Boulevard, Pasay City. Ayon kay CIDG Director Police Major General Romeo Caramat Jr., ikinasang operasyon base sa reklamo ng biktima laban kay alias Isko na naghihingi umano ng 5 million pesos kapalit ng proteksyon sa LTO para sa kanyang emission testing at medical business. Nagbanta pa umano si alias Isko na konektado siya sa unang ginang at kung hindi magbabayad ay ipapakansila nito ang lahat ng transaksyon sa negosyo ng biktima. Nakuha sa mga suspect ang baril, magazine at mga bala, LTAP, firearm registration at permit to carry firearms outside of residence. Sinampahan na aga ng kaso ang suspect na robbery extortion sa City Prosecutor's Office ng Pasay City. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Naku po! Ito pa isang So napanood nyo na yung news Ito, dito muna tayo. Prepare na natin to bago tayo excuse me. Mag-say, no? Ito. Yung, kasi kagabi po, tinanong ko, kasi naka-live si Jojo, nakita niyo si Jojo, tsaka si Attorney Glenn Chong. So nag-comment ako, nagtatanong sila kasi kung ano daw yung mga pwede naming itanong. No? So nagtanong ako, tinanong ko lang naman, wala man, pwede naman, may karapatan naman natin magtanong di ba? So nagtanong ako kay Attorney Glenn Chong, sabi ko, Attorney, ano po bang masasabi nyo dun sa pagkakadawit po ni Lisa Araneta Marcos dun sa 3 nahuling scammer. So ito po yung sinabi niya. Pero bago ang lahat, shoutout muna sa Segway. Gets nyo, guys? Gets nyo? Wala lang, ginaya ko lang si Maring Janet. Kasi mahilig siya mag-Segway Magalag po, shoutout muna sa mga kaibigan natin dyan sa Segway. Galit na naman siguro si Maring Janet ito. Ay, okay. Total, na-shoutout na natin ng Segway. Simulan na natin to. Merong tanong kanina ng ating viewer si J Guevara. Sabi niya, ano daw po masasabi nyo doon sa pagkadawit nitong si Lisa Marcos? Doon sa 3 na nahuling scammer? Nabalitaan nyo pa yan? Okay. Good point, Jay. Good point. Ganito ka. Okay po. Hindi ko alam yung facts of the case. Hindi ko alam yung facts of the case. So what I can offer is insight. Insight. Why this is happening. So, hindi ko alam kung totoong may connection sila kay Lisa Marcos. Okay. That far, we cannot establish kung totoong may connection sila o wala talaga silang connection. Pero ang ma-offer ko, Jay, is insight na ganito. Kung ang First Lady ay malinis ang reputasyon, di ba? Kung ang First Lady ng isang bansa ay malinis ang reputasyon, hindi nadadawit sa anumang anomalya, smuggling o bribery
or extortion or sa issue ng Okada o pamimera or pandaraya sa eleksyon or something like that. Walang scammer na gagamit sa pangalan ng First Lady. Why? Because hindi papatok. Di ba? Hindi papatok eh. You get. Ito, putulin ko muna. Yung sinabi ni dito, o nga pala, bago ang lahat, kasi baka may manumbat sa akin, ha? Baka may manumbat kasi. Oh, ba't paniwalang-paniwala ka ngayon kay Attorney Glenn Chong, binanatan mo dati yan? Bago po ako nagtanong, nanghingi po ako ng pasensya kay Attorney Glenn Chong, no? Na nausgahan ko siya noon. So, kaya yun, okay na, no? Okay na. So ngayon ito, tama naman yung sinabi dito ni Attorney Glenn Chong na sino ba naman loko na idadawit ng isang pangalan ng isang sikat na personalidad at First Lady pa, asawa pa ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Tsaka ito pa yung naiisip ko. Nahuli sila, 'di ba, bilang nangi-scam. Kung isipin niyo maigi, doon pa lang sobrang sobrang lalanan ng kaso nila. Tapos idadawit pa ba nila tas dinawit pa nila ang pangalang Lisa Marcos, 'di ba? Kaya parang nakakapagtaka rin na isipin na parang totoo nga. Hindi mo mapapaisip ka na parang totoo nga kasi isipin niyo doon pa lang sa dinami-daming pwede naman idawit dito, bakit yung asawa pa ni Pangulong Bongbong Marcos? Kaya nakakapagtaka din. Tsaka isipin nyo na lang, ang laki na hunong kaso na yun bilang isang scammer na nang-scam ka na 5 milyon or pananakot sa isang tao. Tapos daragdagan mo pa yung kaso mo na may idadawit ka na isang kilalang personalidad dito sa Pilipinas. Di ba parang malabo na huwata yun? Parang ano bang mas magandang bigkas dito? Kasi baka mapriso tayo eh. Mapriso ka! No, mahirap na eh. Kaya kailangan natin ng magandang deliberation of language of the Filipino netizen. Sorry. Hindi nasabi ko na yun. Excuse me. No? So, mag-iisip ka sa kanila na hindi nila gagawin to para lang alam mo yun, para lang maka-segue sila, ika nga ni Maring Janet. Para maka-segue sila para mas bumaba yung kaso nila, 'di ba? Hindi nila gagawin to. Ginawa nila papasok sa isip talaga nila na mas madaragdagan pa yung kaso nila kasi hindi biro yung dinawit nila dito sa kaso na to eh. Kaya mapapaisip ka talaga na bakit ba talagang isinama si First Lady Lisa Marcos? Parang magtataka ka din talaga eh. Tsaka ito yung sinabi ni Attorney Glenn Chong, no, na siyempre gagamitin ng pangalang Lisa Marcos sa pananakot, sa pang-scam. Pag hindi ka nagbigay nito, yari ka. Ako naman, kahit ako yung maka-encounter ng ganun, talagang matatakot ako. Walang nga asawa ng presidente natin yan. Di ba? Ay nako, sige, ituloy na nga lang natin to para mas maganda. Hindi ko pa natanggal yung lock nitong hayop na. Bato kita eh. Okay. Malalaglag pa ata. Yan. I mean, Tama. kapag ang reputasyon, ang integridad ng isang tao, First Lady, for that matter, is hindi nga dadawit sa kahit anumang anomalya, smuggling, kung ano-ano pa dyan. Walang scammer na gagamit sa kanyang pangalan at i-scamin si Kuya Jojo kasi hindi maniniwala si Kuya Jojo. Parang nasa pedestal yung First Lady eh. Hindi pwedeng magagawa niya yan. Mabait yan eh. Pero kung ang First Lady ay involved, ang reputasyon ng First Lady ay involved! Nakakatakot to
Tsaka ito, pangungunahan ko na. Kasi malamang sa malamang ang magiging palusot nito ng mga tansu vlogger diyan. Ay, pakanana naman ng Duterte yan. Pakanana naman ng Duterte yan. Propaganda na naman yan para sa kampanya nila. Sisigaw na naman ngayon si Oy, Sir Audio Video Creatives, mega love shoutout. Siya yung gumawa ng intro ko sa mga dito pala si Jojo. Shoutout sa iyo paggamit ng video mo, huwag mo copyright Kikis kita, sige ka. Ano ba yun? Nasaan na ba ako? Si Sir Ayi kasi. Okay, gets. Naalala ko na. Malamang sa malamang, baka gamitin na naman to ng mga tansu vlogger na, ay, pakanana naman ng Duterte yan. Pakanana naman ni Sara yan. Unahan ko na kayo. Pagawa nga ako ng intro, i-chat mo ako, sige tol. Sa chat kita. Malamang sa malamang, eto na naman ang gagawing panghabla na naman nila. Sure ako dyan. Ay, pustahan tayo. Ano? Lalong-lalo na si Maring Janet. Black propaganda na naman daw to. Hoy, bago nyo sabihin yan, alalahanin nyo. Hindi si Tatay Digong ang presidente. Hindi si Tatay Digong ang may hawak ng para sabihin nyo na kayang manipulahin ng mga Duterte yung mga ganitong issue. Tandaan nyo yan. Kasi baka na naman, inunahan ko na kayo Sa sobrang toxic nyo kasi, nagiging advance na ako sa inyo Kasi baka mamaya, ituro nyo na naman ang mga Duterte, mahirap na No? Mahirap na Baka ituro nyo na naman sila damay na naman Malamang sa malamang kasi, naisip ko lang nung nakaraang, kailan pa to binalita ilang araw na to, di ba? Pang 3 days na ata, 4 days. Kaya napaisip-isip ako na, nangyari na naman. Alam ko na naman na sisisihin na naman nila ang Duterte nito. Talagang yun na naman yung tutumbukin na naman nila. Tsaka dito, ang ganda ng pagkaka-explain ni Attorney Glenn Chong. Sobrang ganda. Napakaganda ng pag-explain niya. Tsaka hindi niya mismo talagang disclaimer Hindi po tinutumbok ni Attorney Glenn Chong na kasama talaga si Lisa. Si Lisa, ano bang tawag doon? Ismag ba? Ano ba ismag? Joke lang. Hindi ako si Marlica, no? Ang ganda ng pagkaka-explain niya talaga dito. Kaya ituloy na natin. Sa smuggling, extortion, pamimira sa Bureau of Customs, nakikialam with bundles of money sa Okada, or in this case, kay Lisa Marcos, for me, personally, alam ko, minatipula yung election system, nakikita meeting sa owner ng Smartmatic, ayon sa kanyang sariling pag-aanin. Then, sino sabi? Shoutout po, ma'am. Shoutout po, Dark Konom. Si Torotot na pagbanggitin mo ng Segway. Lahat ng scammer gagamit sa pangalan niya. Why? Because papatok Tama. O, di ba? Eto, kuya. Hindi, totoo naman No, kahit din naman ako, kung mala Ninyo Barsaga ako na scammer. Talagang mas gagawin ko 'yon na doon na ako sa mas yung talagang mas patok. Mas kapani-paniwala. Kasi 'di ba, alam naman na natin na marami talaga na naging issue about kay Mama, ano ba pwede natin itawag sa kanya? Kay Doña Lisa. Doña Lisa na lang. Doña Lisa, may amoy. Kay Doña Lisa, diba? Talagang kahit din ako scammer, mapapaisip ako na, maraming ganito siya, May mga kaso, may mga issue diyan about sa mga ganito ganyan. Kaya kailangan na ito na lang ang dadawit natin. Oo, para talagang kapani-paniwala at para matakot yung tao. Kasi kapag unang-una kapag ginamit mo naman si Presidente BP Sara, walang maniniwala Tsaka una-una takot sila Baka mapaktay sila ni Tatay Digong Tsaka
ito na lang, ang tapang nitong mga scammer na to, no? Ang tapang nila dahil sa bukod sa napakalaki ng kaso na ginawa na nila, biruin mo, idinawit pa nila si Doña Lisa. 'Di ba? Kaya talagang may sa 100%, may 80% na talagang talagang may pagka legit. No, hindi ko winang 100% na pero parang Yes. Ako din kinahala. Pag hindi ka nang bayad dyan, lagay natin ako scammer. Pag hindi ka nang babayad dyan sa akin, order to ni First Lady. Magbayad ka ng ng buwan ng hulog ng 5,000 kung hindi papadeport ka namin dyan sa Hong Kong. Ito naman si Kuya Jojo, kung alam mo yung reputasyon ng First Lady na ganyan, hindi magbabayad out of fear. So you see, it's about perception. Kung malinis yung tao, walang scammer gagamit sa Ang ibig sabihin dito ni Attorney Glenchong, kung walang record or walang, yan katulad yan, yung mga issue about sa mga scam, ay hindi gagamitin yan ng mga scammer para para tawag dito, para ipangloko sa mga tao. Sa kadahilanan nga, yung ibig sabihin dito ni Attorney Glenchong na itong si Doña Lisa ay nadadawit sa samot-saring triangulo. Triangulo, sa samot-saring issue na nagaganap dito sa Pilipinas, katulad ng mga scam na yan, yung smug, ano pa ba yung isa? Sa custom, diba marami, no? So hindi ko naman sinasabi na talagang si Ma'am Lisa yung totoong kasama or siya yung pinakaulo ng mga nahuling 3 na scammer, no? Mahirap na. ng tao. Bakit? Ng tao na yan. Bakit? Hindi papatok. O dadahan kung kriminal yung reputasyon ng First Lady, lahat ng scammer gagamit sa pangalan dahil matatakot ang bibiktimahin. Papatok. Well, to sum it up, Jay, birds of the same feather flock together. Okay. Saka Attorney, madali lang ding Guwapo ni Jojo. madaling, halimbawa, may issue na sa smuggling Mga type si na type ninyo Lisa, di ba? Tapos nahuli yung 3, scammer sila. So madaling mapaniwalaan, may issue siya sa smuggling, hindi malamang totoo ding scammer siya. Wow! Sabi ni Jojo, may issue siya sa smuggling. So malamang talagang pupuntiryahin siya ng mga scammer or baka may kinalaman talaga siya. Ouchoo! So ngayon, ang hamon ko dyan sa mga vlogger dyan, ng mga tansong kulay pink. May ganun ba? Ay, mga tanso vlogger na kulay pink dyan. Nasaan na? Ilang araw na, wala pa rin kayo reaction dito Kaya nga, diba, alam nyo naman na ilan ng mga DDS vlogger ang nag-content nito. So, hindi ko sinabayan. Kasi nga, inaantay ko itong pagkakataon na to na tumagal muna ng ilang araw. So, ako, nag-explore ako. Naggala-gala ako, no? So, nung naggala-gala ako, walang mga reaction ng mga yudipunggol. Walang mga update. Siguro dahil kapag Marcos and Lisa ang nasa thumbnail nyo, mababa views, no? Kagaling. No? Kasi kapag si Pangulong Bongbong Marcos at si Lisa ang nasa thumbnail nyo, nga. Okay. Tignan nyo Tapos kapag kinontent nila ang mga Duterte, Kibuloy, sa totoosin lang, ang dami talagang nabahagian ng blessing ni Pastor Apollo Kibuloy. Buhay na buhay yung mga vlogger sa kabila ngayon sobrang buhay na buhay sila. Ngayon, ba't tayo nyo i-content yung sinusuportahan nyo? Akala ko ba mga depender kayo? Bilang self-proclaim the Duterte defender, colorum vlogger.
Wala naman akong grupo eh. Wala akong GC, wala kaming mga GC ng mga vlogger dyan eh. Kaya tinatawag kong kolorong vlogger ako. I'm proud of it. At least walang mangyaring issue, di ba? Na gito ganyan, binayaran, gito. Oo. O ngayon, asan na? Asan na yung ano nyo? Asan na yung content nyo sa about dito sa issue na to? Ba't ilang araw na, wala pa rin ah. Anyari bes. Hindi kasi mababa kasi views eh. Mababa views pag Lisa Marcos ang thumbnail. No, mababa views kasi pag Lisa Marcos eh. Kapag ano naman, kapag Kibuloy, no? Kapag Kibuloy, tsaka tawag dito, Duterte, BP Sara, ay si Digong, ika nga ni Maring Janet, ang kapal din ng mukha mo, Maring Janet, no? Ito na, kakatawag mo ng si Digong kay Tatay Digong, ikaw nga mukhang si Lion. Alam niyo si Lion? Pulakda din ilong nun eh. Ay, guys na lang naman si Maring Janet. Maring Janet, kamusta na yun? Andito na naman ako. Putsang ina mo. Ay, Maring Janet, ano na nangyari sa'yo? Tapos may kapitbahay pala ako ditong Janet ang pangalan. Napaktay tayo dito. Hindi po kayo yun ha. Vlogger po yun, vlogger. Ay, Maring Janet, dito na mi. Content ko na naman kayo. Fuck you kayo. Okay.